So good morning mga kuligot. Itong may video na tayong bago. So nag-order tayo sa online ng radiator. So dual row na siya, double row na. Mas malaki na yung in-order natin kasi para mas matindi siya magpagpalamig ng makina. Pero hindi na kasi yung ating Aerox. Stock lang yung Aerox natin. So kaya bumili ako, nagpalit tayo. Kasi sobrang pangit na niya. Sira-sira na siya. Parang basta hindi na maganda yung tsura niya. Masyado nang mayupi yung stock na radiator. So order na ako. Kesa mag-stock tayo, double row na tayo ng radiator. So mas malaki na. Mas maraming laman, mas maraming kulan na malalagay. Na mas maganda, mas malaki. Para pag naglo-long ride, madalas pa naman mag-long ride, mas malamig yung makina. So ito siya. Ayan. So ang ganda naman niya, ang laki. Doble siya lapat sa stock. So yung stock ganyan lang yata sa kalahati lang. So ayan, dahil dual row nga siya. So buksan natin, papakita natin parang dual row. Ito siya, kuligat dual row. Ayun, dalawa yung ano niya ko sa loob. Ayan, 1, 2. Parang doble siya. So yung stock natin isang ano lang, isang yung parang yan yung daluyan ng tubig, isang ganyan lang. So kaya to dual row, dalawa na, mas marami, mas malapad. So ayan, kakalasin nga natin yung stock. So ilalagay natin to. So inuulit ko, hindi tayo nakaset na motor, stock lang yung motor natin. Kaya mas malaki lang kinuha ko kasi para mas malamig yung makina, lalo na pag naglo-long ride, ano? Pero racing na itong mga to, pwede na sa race, ano? So yan, kakalasin ko muna yung isa. Tapos kung saan, mamaya ipapakita ko yung description kung saan ko binili, tsaka yung seller. Para kung sakaling gusto nyo, doon na rin kayo bibili. So 2,000 plus siya, no? 2,000 plus pati shipping fee. So yan, kukunin ko ng motor, kakalasin muna natin. So yan ang kuligat, ito na. So kung napapansin nyo, ang pangit na radiator natin, puno na ng upil. Hindi na siya magpapasukan ng hangin. Kakalasin na natin. Una, itong kanyang cover. So sabi naman dun sa description ng order natin, plug and play lang, no? So hindi ko alam kung pwede pa tong cover niya ilagay kasi mas malapad yun. So mamaya kakalasin muna natin, tapos ganoin natin, magkukumparahin natin. So ayan, kung nakikita nyo, dami ng tama na radiator ko. Nabili ko to, magtutuwir sa akin ng motor na to. Ganyan na siya nung nabili ko. So siguro nung nininis, pressure spray, kaya naging nayupi-yupi ganyan, sobrang dami. So okay naman siya, naglo-long ride kami, hindi naman siya nag-overheat. So pangit lang sa tignan, tsaka mas maganda, mas malaki. Yun. Didrain natin yung coolant sa ilalim. So didrain natin yung coolant, mga kuligot. So ito lang, Philip, sa ilalim. Huwag na natin i-drain yung sa head mismo kasi bago pa naman yung coolant nito. So yung matatapon, dalamnan na lang natin yung bago. Kasi kailangan pag nagpalit ka nito, i-drain mo rin sa ilalim ng head. Meron din siyang drain to. Ito na lang. So ayan mga yan, pangkulikot, na-drain na natin. So dito na tayo sa mga hose. Wala na tayo bang kakalasin kung hindi itong mga hose na lang, tapos papalitan lang natin. Konting linis, yun, tapos na. Kakalasin natin itong dapat na digest. So pasensya na yun, medyo maingay dito, bata, mga dumadaan ng motor, ano. Kakalasin ko muna.
Unahin muna natin. So, pagtara muna tayo ng isa para makalas natin siguro ito mga to. Makakos. Itong nasa taas. Dahan-dahan, plastic kasi ito, ano, yung nasa taas. Ito sa yung reserve niya. Ito yung sa reserve niya, ano. Sa reserve coolant. Okay. Ganun lang kadali, ano? Okay. Tapos ito sa taas. Yun, saka nakuha na natin siya. Ang kuligat din. So nakikita nyo, nipis lang, ano? Yan, kung ikukumpara dito sa bago natin, sobrang laki ng bago natin. Yan. Nakikita nyo. Yan. So, ang laki, ha? Yan, yung lapad nila. So, ito na. Mas maganda to. Kasi nung may sasakyan nung nagkasasakyan minsan kami, mas malaking mas malaking radiator, mas maganda sa saksayan, hindi siya nag-overheat. So, kaya kahit stock lang yung motor ko, ganito binili ko para naiwas na rin sa overheat, tsaka para malamig lagi yung makina, hindi masyadong nag-iinit. So ito, pagkikita ko sa inyo, one row lang ito isa. Yun, kung nakikita nyo, one row lang. Isa lang yung ano niya sa loob, yung mga daluyan niya, isa lang. Ito sa atin, dalawa, no? Pinakita ko lang. Hindi kasi makita ngayon sa kanan. Mga nipis lang. Sobrang laki ng isa. Ayan. Bilis konti. Dali lang niyang palitan, ano? Bilis konti. So ano ang puli ko, nalagay ko na yung mga hose. Pinalik ko lang, kinamay ko lang, tsaka konting slice. So nandiyan na siya. Yan lang sa taas. Ayan. Good. So, okay na lahat. Ayan. Okay na lahat siya. Ayan. So, saktong-sakto naman sa mga tornilyo niya, ano, na parang wala naman magiging problema. Napasok naman lahat sa mga butas. So ayun mga kuligan, nalagyan na natin. So okay naman. Plug and play lang nga. Kaso yung problema, hindi na natin siya malalagyan nito. Kung lalagay ba natin, kailangan natin mag-aba ng tornilyo to. Tapos mag-spacer ka ng kahit ganun kalaki siguro hanggang dito. So malayo na siya dito. So mag-spacer ka. Mga kahit siguro wala siguro mga medya. Yan. Ngayon mga kuligat, mag-spacer ka nga. So hindi na siya pwedeng ilagay. So pag ano, tatago ko muna to. Tapos pag naisipan natin ilagay, so mas maganda yata kung meron, ano. Naisipan natin lagyan, lagay na lang natin. So magpapasadya tayo ng spacer dito sa mga to, tatlong spacer. Tapos mas mahabang bolt yung kailangan natin kasi hindi na siya abot, maliit yung bolt niya. So ilalagay ko muna, titignan natin kung nag-work. Papandar natin motor, lagyan natin ng coolant. Tapos titignan natin kung iinit, ano? Pag umiinit, ma-under na. So under naman yan, ito tingin ko kasi wala naman
Hindi naman babaguhin yung pump niyan, lumaki lang siya, ano. Hindi lang. Kompletuhin ko lang. Mga kuligot to, lalagyan na natin ng coolant. Ito yung gamit namin. Tagal na namin gamit to. Di pa naubos hanggang ngayon. Pupunuin natin. Dali lang. Sa kabila. Tignan natin kung walang maglilik o ayun mga kulikot, ang puno na. Naanda rin muna natin yung motor. Tignan natin kung mag-sila. Lulubog pa yan. Igupin pa niya yan pag igupin pa niya yan pag umandar. So kailangan pa anda rin para makumpleto yung kulang natin. Diba? Tingin ko umaandar eh, medyo sumasabog-sabog siya sa taas, diba? Yan. Ito nagsisirculate naman na maayos. So, pabayaan muna natin mag-init. Pag mainit na siya, doon na natin patay na. So, tingin-tingin lang tayo kung may maglilik o kung may mag-ano. Kung may maglilik, ayusin lang konti, no? So, sandali lang. Painitin pa natin. So, ayan na ang guligot. Tingin ko okay na. Ang init na niya dito. Ilang ilalim, so nag-circulate naman ng maayos, tapos paano, so forma naman, wala pa naman naglilik sa taas. So tingin ko good naman siya. So hindi pa naman kasi makikita sa ganyan, no. Alis gamitin natin ng 1 week. Pag natutuyo yung kulan, ibig sabihin may naglilik siya, so doon natin makikita. Yan, so gagamitin muna natin ng almost a week o anong pwede. Wala siya nagleak, good na good siya. So i-update ko na lang kayo. Sana nakatulong tong video na to. Kung gusto nyo bumili nito mas malaki, kahit stock lang yung motor nyo, pwede naman mas malaki, mas maganda, mas malaki, mas malamig yung makina, ano? So ito na nga yung finished product mga kuligot. Yan, pumorma ng konti.